Magandang araw, Pilipinas! Hatid namin sa inyo ang mga naging pagkilos at direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakalipas na linggo. Mula sa pagtutok sa kalagayan ng overseas Filipino workers na naipit sa gulo sa Israel hanggang sa pagpapalagon ng pakikipag-ugnayan sa marami pang mga bansa. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Libo-libong mga individual ang biktima ngayon na nagpapatuloy na kaguluhan sa Israel. Ang malungkot palalo, kabilang dyan ang ilang overseas Filipino workers. Kaya ang Pangulo nakatutok sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kababayan nating naiipit sa gulo. Sinong mag-aakala na ang masayang music festival na ito sa Southern Israel ay mababalot ng malagim na trahedya? Itinaon kasi ng teroristang grupong Hamas sa kasiyahan ang kanilang pag-atake, hinostage, ginahasa at pinatay ang maraming individual. Pinaulanan ng missiles ang lugar. Pinasok ang mga kabahayan at ang iba pa nga, pinaulanan ng bala. Libo-libong mga residente ang apektado, kabilang na ang overseas Filipino worker na si Irene, isang caregiver sa mga among Israeli na pawang matatanda na. Sa mga video na kanyang ibinahagi, makikita kung gaano naransak ang kanilang tahanan dahil sa panloloob ng mga miyembro ng grupong Hamas. Pinost na inopen yung pintuan. So alam ko sa sarili ko na iba na to. Kasi yung mga army hindi gagawa ng ganito. Pinuputukan nila yung pintuan namin sa mama, doon si safe room. Buti na lang, di talaga sumagos ng wala. Matapos makaligtas sa pagkakataong iyon, laking pasasalamat nila nang ma-rescue rin sila at madala sa evacuation center. Aaminin ko po, yung time na may gera na talaga, yung hopeless na ako, so nasabi ko, uuwi na lang ako sa Pinas kung maano ako, kung ma-rescue ako. Pero nung after ng nakita ko din yung mga alaga ko sa sitwasyon nila. So, mas nasabi ko mag-stay na lang talaga ako. Kawawa naman to. Pero di tulad ni Irene, tatlong mga Pinoy na naipit rin sa gera ang kabilang na ngayon sa libo-libong naitalang patay dulot ng gulo. Bukod sa mismong pagtawag sa mga naulilang pamilya ng mga nasawing Pinoy, tiniyak din ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtutok sa kalagayan ng mga Pinoy sa lugar. Ang maigi na lang ayon sa Department of Foreign Affairs, mas malaking bilang lang mga Pinoy ang nasa hilagang bahagi ng Israel, malayo sa kaguluhan. Pero ang sitwasyon sa Gaza border, kung saan may hindi pa rin natatapos na bombahan, itinaas na ng DFA sa Alert Level 3. Inatasan ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tiyaking natutugunan ang pangangailangan ng mga OFW. Well, the Philippine Embassy in Israel, along with other embassies, are working double time, doing all they can to ensure the safety and protection of kababayans. Pati ang usapin ng repatriation o pagpapauwi sa mga Pinoy na nais nang bumalik na lang ng Pilipinas, ipinag-utos rin ng Pangulo. With the guidance of our President, His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the Armed Forces of the Philippines is prepared to execute evacuation operation. Sa tala ng Department of Foreign Affairs nitong Biyernes, 92 o higit 70% ng kabuuang bilang ng 137 na mga Pinoy sa lugar ay gusto nang umuwi ng Pilipinas. And not one has been repatriated yet because of the fact that Gaza is under a blockade.
but we are working on it. Ang unang batch ng repatriation para sa 8 mga Pinoy ay isasagawa na sa Lunes. Ang Pangulo naman, patuloy ang pakikipagtulungan sa mga opisyal ng Embahada ng Israel sa Pilipinas, pati na rin sa mismong pamahalaan ng Israel. Sa aming pagbabalik, ihahatid naman namin sa inyo ang pagbibigay diin ng Pangulo sa kahalagahan ng paggamit ng makabagong mga sistema at kagamitan sa sektor ng agrikultura. Yan at marami pang iba dito lang sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Kaibigan, if your relationship with your partner is full of dishonesty, lies, and you're just being fake, then that's a red flag. It's like sharing fake news to people on the internet. IBC 13 strongly believes that fake news is abuse, and it's definitely a red flag. Because misinformation causes harm to people, to an organization, and even to loved ones. Let's not be toxic or be a red flag. Let's be green flags and spread factual news, because fake news is abuse. Hindi maikakaila na kabilang sa kadalasang laman ng ating mga hapagkainan ang poultry products, mula sa nilagang itlog hanggang sa mga sinabawang putahe ng manok. Kaya sa paglulunsad ng isang malawak na climate-controlled poultry facility sa Davao del Sur nitong Huwebes, sinabi mismo ng Pangulo na mahalaga ang ganitong paggamit ng makabagong pamamaraan bilang bahagi ng pagtitiyak ng food security sa bansa. Ang mega poultry farm na ito sa Hagonoy, Davao del Sur, kaya daw mag-alaga ng 80 milyong mga manok taon-taon para makapag-produce ng breast whole chickens, processed chickens, at iba't iba pang parte ng manok na aabot sa 66.81 million kilos na madadala sa merkado kada taon. Yan ang 3.34 billion worth poultry farm ng Magnolia sa Davao del Sur. Ang inaugurasyon nito kamakailan, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang kalihim rin ng Department of Agriculture, binigyan diin ng Pangulo kung gaano ba kahalaga para sa sektor ng agrikultura ang ganitong klaseng pasilidad. As I said during my last SONA, investments in infrastructure and in the capacity of our people, whether in agriculture, education, health, or transportation, are crucial in driving our nation and our economy forward. We must industrialize our agriculture. Maituturing daw na world-class ang poultry farm na ito dahil kabilang sa mga makabagong sistema at teknolohiya ay ang paggamit ng 28 climate-controlled farmhouses sa higit 900 ektaryang pag-aari ng San Miguel Corporation. Kaya naman, ayon sa Pangulo, sa pamamagitan pa lamang ng produksyon nito, matitiyak na ang supply ng poultry products. Hindi lamang sa Davao Region, kundi pati na rin sa buong Mindanao. Isang magandang balita para sa isinusulong na food security. Kaya't ikinatuwa rin mismo ng Pangulo nang malamang 11 pasilidad pa na kagaya nito ang itatayo ng San Miguel Corporation sa iba pang bahagi ng Mindanao, pati na rin sa Visayas hanggang sa Pangasinan sa Luzon. We put a high premium on investments in agriculture, as it is the key to combating hunger and poverty and achieving our goal of food sufficiency and security across the country. That is why I'm pleased that this facility is just
the first of the 11 planned provincial locations nationwide. Once realized, this will ensure a more stable, sufficient, and cost-competitive supply of chicken, as well as bolster the food and nutritional needs of our people. Ang pagdalo daw ng Pangulo sa inaugurasyong ito ay isa ring mensahe para sa marami pang mamumuhunan. Sabi kasi ng Pangulo, maisusulong ang food production sa pamamagitan rin ng Public-Private Partnerships o PPP. I came here so that we could highlight to other investors around the country and even internationally that there is a way to do this. We have to also explain to our people. We also have to show them that this is the way forward. This is the way of the future. And it is something that is not, yung sasabihin natin, masyadong mahirap yan, doon lang sa abroad yan, yung mga malalaking lugar. And this goes to show that that's not necessarily the case. We can definitely do anything that they do abroad, anything that we can see that are advantageous to the food supply, we can adopt here and adjust it to the Philippine conditions. Sabi pa kasi ng Pangulo, kailangang sumabay ang sarili nating produksyon sa paglobo ng populasyon. Nang sa gayon, di rin maapektuhan ang ating supply sa kabila ng iba't ibang problema sa labas ng bansa na nakakaapekto sa pag-i-import rin ng ating manok. Paglilinaw naman ng Pangulo, hindi naman ito nangangahulugang isasantabi na ang maliliit na poultry farmers o yung mga nagsasagawa ng backyard farming ng mga manok. Hindi naman kinukumpetensya yan. Iba ang merkado nito, iba ang market nito. Dahil ang lalabas dito, hindi dadalhin sa palengke dahil nakaprocess na, dressed na, frozen na. Kaya't yan ang hindi masasagasaan ang mga small producers. Kasabay ng pagtitiyak ng maraming supply ng poultry products, mas bababa raw ang tsansa ng pagsipa ng presyo ng ganitong produkto sa kabila ng inaasahang pagtaas ng demand, lalo na sa ganitong panahon na nalalapit na holiday season. Natural, pagka magandang supply, hindi tataas masyadong presyo. Siyempre, may pagpasko, may increase talaga ng demand. Dahil maraming party, maraming nag-celebrate. Pero siguro naman, kung meron tayong mga ganito, hindi na siguro natin alalahanin na palipat-lipat ang presyo, mataas, pababa. Katunayan, kasama ang lahat ng sektor ng poultry farming sa target tulugan ng pamahalaan para sa pagtugon sa kadalasang issue ng avian flu o bird flu. Bibili daw ang pamahalaan ng nailunsad ng bakuna laban sa bird flu para maiwasan ng muli ang malawakang kalik o pagpatay ng maraming mga manok tuwing may banta ng avian flu. Isa pang mahalagang infrastruktura ang binuksan rin kamakailan lamang. Bahagi ito ng pangako ng Pangulo tungkol sa pagbubukas ng mas maraming daanan sa bawat sulok ng Pilipinas para sa masabilis sa daloy ng paghahatid ng produkto sa mga mamimili, mga serbisyo, pati na rin sa mas maraming transportasyon ng mga mamamayan para sa isang bagong Pilipinas. 3, 2, 1. Unti-unti nang nararamdaman ang kaginhawaan na dala ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos Jr. sa probinsya ng Bulacan. Nitong Lunes, formal na binuksan sa publiko ang Arterial Road Bypass Project Phase 3 Contract Package 4 na bahagi ng pagpapalawak sa Plaridel Bypass Road sa pamamagitan ng karagdagan pang 2 lanes. Halos kalahating oras na lamang ang magiging biyahe mula Balagtas patungong San Rafael mula sa nakasanayang 1 oras. Sa mensahe ng Pangulo na ipinahayag ni Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo, ang inaugurasyon ng Contract Package 4 ay malaking hakbang daw para sa pagkamit ng inaasam na bagong Pilipinas. This project is an important step towards the realization of our dream of a better Philippines that is filled with hope, brimming with optimism, and teeming with boundless opportunities.
Hindi lang kasi nito mapapabilis ang biyahe ng mga motorista at commuter dahil mapapabilis rin aniya ang farming industry sa Bulacan dahil sa mas pinabuting daloy ng serbisyo at produktong agrikultura. Dagdag niya, makahihikayat din daw ang nasabing proyekto ng mas maraming pamumuhunan na magbubukas naman ng mga oportunidad at trabaho sa mga Bulakenyos. Ang 22 at 4 na kilometrong bypass project kabilang ang 10 tulay at 3 flyovers ay bahagi ng infrastructure flagship projects ng Administrasyong Marcos para sa sektor ng transportasyon. Sa ilalim ng ARBP3, may 2 pang contract packages na kinukumpleto at target matapos sa March 2024. Panawagan ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways, tiyaking matapos sa tamang oras ang iba pang mga proyekto lalo na yung nasa labas ng Metro Manila. Una nang sinabi ng Pangulo ang ganitong klase daw kasi ng mga proyekto utang na loob sa mga mamamayang Pilipino. We owe it to the Filipino people to build major roads and critical infrastructure that will not only spur progress and social change, but also promote interconnectivity, ease traffic, and reduce travel time. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga mamamayan. Sama-sama nating isulong ang mga ganitong klaseng proyekto para sa lahat ng Pilipino. Pinasalamatan din naman ng Pangulo ang walang patid na suporta ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa paghahatid ng mga ganitong proyekto. Huwag po kayong aalis dahil marami pa tayong pag-uusapan gaya na lamang ng mga proyektong ipatutupad ng pamahalaan sa pangunguna ng Pangulo na inaasahang magbibigay benepisyo para sa mga Pilipino. Tutok lamang po dito sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. I would like to thank you for giving me this opportunity to be interviewed, of course, and I hope you keep on watching, lagi kayo manood ng Ito ang Kongreso. Para malaman ninyo kung ano po nangyayari sa ating bansa at para malaman niyo kung anong ginagawa ng inyong mga congressman at ng mga senador. Maraming salamat. Ito ang Kongreso, Sunday, 10 a.m. on IBC 13. Walang mintis na pagbabalita, inyong matututukan. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na hindi intensyonal. Magandang balita para sa mga motorista. 2 minutong news updates. Ihahatid sa inyo buong maghapon. Sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. IBC Express Balita mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa IBC 13. Mas pinaraming infrastruktura, mas maraming malilikhang trabaho para sa mga Pilipino. Kaya bilang umuupong chair ng National Economic and Development Authority Board, agresibo ang Pangulo na maaprubahan ang mga proyekto at programa na tiyak na magpapaganda sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ang infrastruktura ay kaunlaran dahil masusi itong pinag-aaralan bago ipatupad upang masigurong walang pondong masasayang at tiyak na direktang mapakikinabangan ng mga mamamayan. Ito ang dahilan ng Pangulo kaya ay naprubahan ang halos 270 bilyong piso na halaga ng mga high-impact programs at projects sa 10th board meeting ng NEDA nitong Biyernes. Layong mapalakas pa ang turismo. Unang inaprubahan ang 4.5 billion pesos na halaga para sa pagpapalawak at pagpapaganda ng Bohol Panglao International Airport. At sa oras na matapos, tataas hanggang 3.9 milyong pasahero ang inaasahang kayang matanggap ng Bohol Airport. Solusyon naman sa suliranin ng healthcare system sa bansa ang target ng inaprubahang 392 milyong pesos na halaga ng dialysis center project ng Baguio General Hospital and Medical Center.
Makatutulong ito para mailapit pa sa mga pasyente ang accessible at murang halagang hemodialysis treatment sa Cordillera Administrative Region. Inaprubahan din ang halagang 13 bilyong piso na Infrastructure Preparation and Innovation Facilities Second Additional Financing para naman sa mabilis na pagpapatupad ng mga Infrastructure Flagship Projects o IFPs. Sa pangunguna ng Pangulo, naaprubahan na rin ang Green Economy Program na pupondohan sa pamamagitan ng 3.62 bilyong pisong grant mula sa European Union. Ang program titiyak sa kapasidad ng pambansang gobyerno at ng mga lokal na pamahalaan maging ng pribadong sektor na makasunod sa green economy initiatives tulad ng plastic and waste reduction at pagsulong ng mataas na paggamit ng renewable energy. Aprobado din ang pagbabago sa cost and implementation timeline ng Bataan-Cavite Interlink Bridge Project para mas matiyak ang magandang kalidad nito sa gitna ng antas ng inflation. Dahil dito, pinalawig pa hanggang December 2029 ang pagsasagawa ng bridge project. Kasabay niyan, ang pagbabago rin sa gastos, scope at timeline ng Cebu Bus Rapid Transit Project upang mas mapalawak pa ang ruta nito na malaking ginhawa sa ilang trapiko sa probinsya. Ang lahat ng ito ay nakalinya pa rin sa adhikain ng Pangulo na pagpunlad sa pamamagitan ng pagbubukas ng high-quality jobs kasabay pa ang mataas na employment rate na naitala para sa buwan ng Agosto. With these approved projects, the Marcos administration reaffirms its commitment to aggressively advance infrastructure development to attain our medium-term development goals of more high-quality jobs and better lives for all Filipinos. Lalong ipinakita ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas sa pakikipagkalakalan matapos makipagkasundo sa bansang Uganda, Sri Lanka at Micronesia na mas palalimin pa ang kooperasyon sa kanila. Kasabay niyan, ang pagpapalakas din ng relasyon sa mga kapwa bansa at iba pang mahahalagang organisasyon na nakatutok sa sektor ng kalusugan at disaster risk reduction. Patuloy ang pagsusumikap ng Pangulo na pagyamanin, palakasin at patatagin pa ang relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa, kaya na lamang sa Sri Lanka at Uganda. Nitong linggo, sina Sri Lankan Ambassador to the Philippines Chanaka Harsha Talpahewa at Uganda Non-Resident Ambassador Betty Oyela Bigombe naman ang kanyang tinanggap para sa kanilang presentation of credentials sa Malacanang. Pangunahing tinalakay ng dalawang foreign officials sa Pangulo ang mas mapaangat pa ang antas ng pakikipag-ugnayan sa Pilipinas, partikular na sa aspeto ng kalakalan at turismo. Ikinalugod naman ito ng Pangulo lalo't malaki ang bahagi ng Sri Lanka at Uganda sa magandang takbo ng ekonomiya ng bansa mula sa kanilang export at import products. Noong nakaraang taon, lumapag ang Sri Lanka sa ika-75 na pwesto bilang aktibong trading partner ng Pilipinas na may halos 30 milyong dolyar ng trade, habang nasa ika-123 na pwesto naman ang Uganda na may mahigit 4 na milyong dolyar. Sumasalamin din sa magandang samahan ng Pilipinas sa dalawang bansa ang mahigit 600 na overseas Filipino workers sa Sri Lanka at tinatayang 76 na manggagawang Pinoy sa Uganda. Noong 2022, pumalo sa $760,000 ang remittance na natatanggap ng Pilipinas mula sa mga OFW sa Sri Lanka, kung saan tumaas din sa $848,160 ang OFW remittance mula sa Uganda. Ilan lamang ito sa nagdudulot ng paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya ang Pangulo patuloy na pinangangalagaan ang ugnayan sa mga foreign partners, kabilang na sa organisasyon ng Rotary International. Kaya naman sa isang courtesy call din itong Martes, pinasalamatan niya si incoming Rotary International President Stephanie Orchik para sa walang tigil na suporta ng Rotary sa iba't ibang sektor gaya ng kalusugan at edukasyon. Ipinaabot naman ng organisasyon ang kanilang pagpupugay para sa ina ng Pangulo na si dating First Lady Imelda Marcos para sa naging kontribusyon nito upang labanan ng polio sa bansa noong 1979. Prioridad din ng Pilipinas na makasundo ang mga kapwa bansa nito sa Pacific region kagaya ng Micronesia. Sa isang courtesy call, nagkaisa sila ni Federated States of Micronesia President Wesley Simina na palakasin pa
ang iba't ibang ugnayan ng dalawang bansa at matapos ang matagumpay na paglulunsad ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction o APMC-DRR nitong Biyernes kung saan host ang bansang Pilipinas. Bumisita rin sa Pangulo ang Special Representative of the United Nations Secretary General for Disaster Risk Reduction at head ng UN Office for Disaster Risk Reduction na si Mami Mizutori. Isa sa kanilang napag-usapan ay ang mga posibleng strategiya na magpapatibay pa sa kahandaan ng bansa pagdating sa mga sakuna at kalamidad. Gayon din ang mapabilis ang paghahanda para sa 2024 APMC-DRR. At yan po ang lahat ng mga naging pagkilos ng Pangulo nitong nakalipas na linggo mula sa pagtutok ng kalagayan ng mga Pinoy sa Israel, pagsusulong ng makabagong mga pamamaraan sa agrikultura, pagtitiyak sa serbisyo para sa mga mamamayan at pagpapalago ng pagkikipag-ugnayan sa marami pang mga bansa. Kaya samahan niyo po kaming muli sa mga susunod na linggo para sa mas marami pang hakbangin ng Pangulo. Muli ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan.